Okay mga karumeboy, ito ang mga mainit na reaksyon ngayon. Mayabang na vlogger nga si Epipanyo Labrador kinasuhan na sa Iglesia ni Cristo. Ayun, karma na ito si Epipanyo nga mayabang nga vlogger. Akala mo kung sino kapag nakapagmura sa Iglesia ni Cristo. Hindi ito pinalampas ni Iglesia ni Cristo. Ito si vlogger na Epipanyo. Ay talagang mayroon itong kalalagyan itong vlogger na ito, dahil sa sobrang kayabangan ay talagang maubos ang yabang mo kapag ikaw ay makukulong, dahil hindi na mapigilan ni Eduardo Manalo. Ito, panoorin natin itong Iglesia ni Cristo member. Huwag natin patagalin, pakisubscribe sa aking YouTube channel, Rob Iboy. Ito na mga kababayan nating Pinoy. Ang napakagandang ibabalita, ika nga good news para sa ating lahat, lalo na sa panig ng mga kababayan natin, kaanib man o hindi sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ayun mga kababayan, mga karomay boy, good news daw ha, good news. Panoorin natin ito, tuloy-tuloy natin panoorin ito si kabayan. Nag-aantay na ng hustisya, 'di ba? Nag-aantay na ng katarungan laban sa pinagagawa ni Epipanyo na pagyurak, pag-iinsulto at pagbabanta sa kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo, at lalong-lalo na sa aming mahal na tagapamahalang pangkalahatan. Siguro mga kababayan, mga kapatid, hindi naman sa sinasara ko ang usapin tungkol dito kay Epipanyo, pero baka lang naman, baka ito na ang huling video na kung saan ay pag-uusapan natin siya. Sapagkat merong Mr. Epipanyo Labrador, kung saan ka man ngayon nagtatago, lumabas ka na sa iyong lungga. Tanggalin mo na ang iyong pismas. Yung tinatago mong mukha mo dyan sa pismas, tanggalin mo na yan. Bakit itinatago mo ang iyong mukha? Mayroon ka bang diferensya sa iyong bunganga? Mabaho ba ang bunganga mo? Epipanyo Labrador, bakit ka nagtatago sa iyong pismas? Ayun katuloy, may kalalagyan ka na, Epipanyong mayabang na vlogger. Mas mahalaga at mas maiging bagay ang dapat niyang pagtuunan ng pansin mula sa araw na ito. Well, gaya ng nabasa po ninyo sa thumbnail o nakita ninyo sa title ng video na ito, nakasuhan na. Talagang Ayun mga karomeboy, narinig ninyo ha, galing ni kabayan, nakasuhan na ito si Epipanyo Asong Labrador. Suhan na, certified na. Meron nang nag-file ng kaso laban kay Epipanyo Labrador. Hindi niya raw tunay na pangalan niya, hindi natin alam. Ayoko na. Hindi pala to, kaya ngang Labrador, dahil hindi pala niya to tunay na pangalan, no? Ano pangalan kaya nito ni Epipanyo Labrador? Mga magsabi sa inyo ng mga bagay na alam niyo yun, nakukuha lang natin kung saan-saan. Pero dun sa ikinaso, doon sa pagpa-file ng case, malamang sa malabang nandun yung talagang pangalan niya, ngayon, yung Philippine tour na inaabangan na nating lahat na gagawin itong si Epipanyo, titignan natin. Kahit ako mga kababayan, nag-abang ako nito ni Epipanyo Asong Labrador nga makulong ito. Ito ang dapat bigyan ng leksyon ni Iglesia ni Cristo. Dalhin ito sa himas-rihas talaga itong mama na ito, ang kayabangan nitong Epipanyo Labrador. Dapat kasi itong nakausap ko po kasi nag-file ng kaso kahapon lamang nakausap ko po sila kagabi po nakausap ko po sila sa call. Ayun kumpirmado Kumpirmado na. Kinontak ko po agad sila
Pero ang bilin po ay hindi muna natin ilalabas ang mga detalye. Yun. Hindi muna natin maging yung pagkakakilanlan ng mga taong nag-file ng case laban dito kay Epipanyo, hindi muna natin ilalantad. Pero, meron akong ipapakita sa inyong litrato, Ito'y wala namang pagkakakilanlan ng kapatid natin, pero tignan ninyo kung gaano kakapal. Ayan, bababaan ko lang po yung brightness. Ayun mga kababayan, mga Karumeboy, kung napanood niyo ang kapal ng pinail nilang kaso laban dito kay Epipanyo Asong Labrador. Ayan ang kapal mga kababayan kitang-kita niyo. Ayun, lumabas ka na dyan Epipanyo, habang maaga pa, habang hindi ka pa daputin. Baka may inaasahan ka kung sinong nasa likod mo, Epipanyo. Ayun, harapin mo yan ang kaso mo. Kapal niyan, Epipanyo. Ayun. Nakikita mo yan. Ang kapal niyan. Diba? Yan ang dokumento ng mag-file ang ating mga kapatid sa isang dako. Ay talagang hindi na talaga matiis sa mga sa kapatiran na Iglesia ni Cristo itong ginagawa ni Epipanyo, pagmumura, minumura si Eduardo Manalo, si Congressman Marcolita. Bakit sobrang galit ito ni Epipanyo? Siguro mayroon talaga itong taong nasa likod nitong mama nitong vlogger na mayabang. O palang yan ganyan nakakapal ang haharaping dokumento ni Epipanyo Labrador sa kanyang pinaggagawa. Ngayon batay sa nabalitaan namin, marami na rin, may mga dako na rin naghahanda pa na mga kapatid natin para sa pagsasampa pa ng kaso dyan kay Epipanyo Labrador. Kasi nga, talagang yung ginawa niya, hindi natin kumbaga matake Sa palagay ko, sa tingin ko, ito si Epipanyo Labrador, may to sa utak to, may sayad siguro ito. Walang dahilan kung bakit ito minumura ang Iglesia ni Cristo. Ano bang kasalanan ni Iglesia ni Cristo sa kanya? Bakit minura niya? Ito kung may matindi ang galit niya siguro, May matinding galit ito si Epipanyo o inutusan lang ito si Epipanyo Asong Labrador. Matinding galit di ba? Kahit si Pangulong Duterte minumura nitong vlogger na itong supot ata to kasi lagi naka-pismas ba? Lagi nakatago ang mukha. Kung talagang matapang ka, wala kang kinatatakutan, Epipanyo Labrador, tanggalin mo ang iyong pismas sa iyong mukha. Yan lang ang hamon ko sa iyo, tanggalin mo ang pismas sa mukha mo. Kung wala kang tinatago sa iyong mukha dyan, baka ikaw ay bingot o bungi. Mabaho ang iyong bunganga. Napakasakit sa damdamin namin. Sabi nga ni Kajen, pati ng Canelson, yurakan na ninyo ang pagkatao namin. Insultuhin na ninyo yung pagkatao namin. Lalo na kami, syempre kaming mga content creator, talagang sanay na sanay po kami sa pagbabash. Tama. Si Eduardo Manalo ay hindi ordinaryong tao. Hindi yan katulad sa iyo, Epipanyo Labrador, Asong Labrador. Hindi yan katulad sa iyo. Milyon ang kanyang mga members. Ikaw, Epipanyo, ay ordinaryong tao ka lang tapos ganunin mo ang kanilang leader. Kahit sino naman ay magagalit talaga sa iyo. Ako nga, nagagalit ako sa iyo, Epipanyo Labrador. Ang laki ng katawan mo, pero ang utak mo ay may kalawang na. Maluwag na ang tornilyo ng utak mo, Epipanyo Labrador. Ay dapat, kung ako talaga dapat talaga himasrihas itong kumag nitong Labrador na ito.
Ang dami nagagalit mga vloggers nitong Epipanyong Labrador. Ang dami nagagalit dahil sa ginagawa niya nitong pagmumura. Pati si Vice President Inday Sara Duterte minumura. Tandaan mo, kapag umikot ang mundo, ikaw ay talagang iiyak ka ng dugo sa kulungan. Epipanyo Labrador ng mga tao, lalo na kung hindi naman nila matanggap ang katotohanan at yung katwiran na ipinapahayag po namin sa aming channel ay hindi pumapanig sa sarili nilang gusto at pinaniniwalaan. Eh yun nga, sabi rin ng Canelson, yung di naman tinitindigan namin, i-bash nyo na po kami, yurakan nyo na kami, insultuhin nyo na kami, wag lang yung tao na iginagalang po namin. Tignan nyo yung exact na pakayag ng Kajan at Canelson sa saganang mamayan. Kasi wala natapakan pa ako ng may kalawag eh. Kung nakatapak ng Ito yung, ng may kalawag. yung kinikwento ni Kajan yung tungkol dito kay Epipanyo. Ang mas magandang pag-usapan at i-discuss ay yung may mga punto. Ayun, yung katwiran, Yung diba? Yung katwiran. pagsasabi ng mga Walang katuturan. Oo. hindi mo na dapat nasagutin yun. Totoo. At ako lang kasi, Nelson, alam mo naman tayo, no? Tayo nga, ang ating binabanggit, tayo aglahiin na tayo ng Yun. gusto mo tapak-tapakan yun, tapurakin nyo na po kami dalawa ni Nelson eh. Huwag lang yung taong ginagalang at nire-respeto namin. Ano ha? Dahil kapag ginagawa nyo po yan, sumusulak ang dugo sa dibdib. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan, mga kababayan, mga karong iboy. Yurak-yurakan mo lang ang mga membro, huwag lang ang kanila leader. So yun lang ang aking reaksyon ngayon dito kay Epipanyo Labrador. Tanggalin mo ang iyong pismas para makita ang iyong kapugian. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, Romeboy, maraming salamat. Mabuhay tayong mga Pilipino.